Ito talaga ang gustong-gusto kong magawa. Ang magbabike, yung Gido-Tubusan. Dahil maulan ang parting Gyeonggi sa bakasyon namin, pinaliktad ko na lang ang aking rota. Sa Busan na lang ako mag-umpisa. Dahil sa forecast, mula Busan, Daegu hanggang Songjo ay walang ulan ang 2 araw. Kaya nagbas na lang ako papuntang Busan para doon ako mag-umpisa. At sakto naman, may kaibigan ako doon na dati kong katrabaho na si Ariel. Pagdating ko sa kanyang tirahan, sa maaga pa naman ang dating ko. At kinabukasan pa naman ako mag-ride out. Dinala muna niya ako sa ilog. Talagang ang ganda ng ilog dahil sa pahapon na. Kunti na lang yung tao. Ito lang talaga yung dinala naming soju at beer. Medyo padilim na. Umuwi na rin kami para makapagbanlaw at kumain sa labas. Dahil sa magandang kwentuhan namin, makakaubos din kami ng 2 soju at 2 kas na beer. Kinaumagahan. Saktong alas 5 ride out na ako. Sinit ko na rin yung Navi para matatakan ko ng aking bike passport. Mula kina Ariel, isipa naman ako ng 48.2 km. Highway naman ang aking daanan. Maganda sa highway kasi mas mabilis at malapit. Nakapasok na nga ako sa bike lane. Dito na mag-umpisa ang magagandang tanawin talaga. Pansin ko kasi dito sa South Korea, halos lahat ng madadaanan sa bike lane ay park. Kaya maraming magagandang tanawin talaga pag magbabike ka sa bike lane. Pag ganito talaga ang view, hindi na ako makapagpadyak na maayos. Talagang pinipil ko yung ganda. Dito na rin ako. Narating ko na rin ang pinakaumpisa na bike lane dito sa Busan. Dito tayo. Ito yan. Ang way natin ay pag ganon, pag ganito. Yan ang papadyakin ko hanggang dito. Ito, hindi ko alam kung pupuntahan ko pa to kasi masyadong malayo to. Maraming oras makukuha dito, kaya baka ito na lang yung titrahin ko. Babalikan ko na lang to. Dito na ako hanggang sa pauwi. Dito kasi yung lugar namin. Bali ito pa. Tatak na tayo dito, guys. Pagkatapos ko magtatak, lalarga na naman ako. Pero bago ako lalarga, hanap muna ako ng makakainan. Kasi ayaw ko talaga magpagutom. Talagang hanap agad ako ng makainan. At kailangan may stock talaga akong tubig. Pagkatapos ko kumain, larga na agad ako para makarami akong tatak sa isang araw. Layo pa. Pangalawang tatak pa lang ako. Pangalawang tatak. Sento. Tapos kung magtatak, larga na ulit ako. Kaganto talaga yung mga dinadaanan ko. Ayaw magmamadali. Talagang sinusulit ko yung, pinipil ko yung view. Kaya marami na adik sa pagbabike dahil sa mga gantong makikita. Malayo na pero malayo pa rin. Malayo pa. Hindi ko. Maganda sana kung sa Daegu aabot ako sa Daegu. Daegu ang target kong tulugan. Kaso medyo malayo yung Daegu kaya bahala na kung saan ako abutin ng. Rides mo. Salubong yung hangin. Hindi ako makatakbo ng mga bilis-bilis. Hanggang 20 lang takbo ko. Sobrang lakas ng hangin. View na naman. Bumabagal na naman ang takbo ko pag ganito yung tanawin. Ito talaga kahinaan ko. Ayaw ko magmabilis pag ganito ang dinadaanan ko. Totoo lang. May nakasabay nga pala ako dito. Saktong average 30 lang ang takbo. Kaya binuntutan ko na. Para yung hangin mababasag na niya. Para gumaan na yung takbo ko. Alam naman niya kung bakit ako bumuntot siguro. Kita niya na marami akong karga. Kaya naintindihan niya yon. Dahil nakaramdam na ako ng pagod at gutom. Nagpahinga muna ako. Kinain ko muna yung itlog na dala ko. Larga na naman ako sa pangatlong tatak. Ingahon. Galing dyan. Papunta doon. Ayan na. Umpisa na ang mga ahon lusong. Ayan na ang ahon lusong. Ito na. Dito na magkasubukan. Kala ko aahonin ko yun. Buti na lang may tunnel pala. Kala ko aahon ako. Buti na lang may ganto. Salamat.
Hindi ako aahon. Ako lalabas tapos buti na lang may butas pala yon. Ganun talaga ang daan ko. Doon sa taas. Pa ganun. Buti na lang may tunnel pala. Dito nakaramdam na talaga ako ng gutom. Malayo na kasi ito. Mula kasi doon sa una kong tatak, 35 km na yon. Galing kina Ariel, 48 km na rin. 55 km naman bago ako makarating sa pangatlong tatak. Kaya nasa mga 120 km na ang aking nasipa. Kaya kailangan ko na magpagas. Talagang gusto ko i-full tank para naman mabawi ko yung lakas. Hindi na rin ako nakapag-video sa aking pagkain kasi talagang gutom na ako noon. Nakaabot na rin ako sa pangatlong tatak. Pagkatatak ko dito, pahinga ko ng konti dahil medyo mainit na. Ang layo, 55 km ulit. Gano'n. Lastik na layo. Buti ito na 38. Another 55 km na naman ang aking sisipain para makarating ako sa isang tatakan. Nakakapagod yung malayong agwat yung pupuntahan mo. Kaya naghanap ako ng mas mabilis na daan at kaya pumasok na rin ako sa highway. Wala na to, basta malapit. Maganda na lang yung ahon. Importante malapit, di baling ahon. Nag-exit na rin ako sa highway at may mga nadadaanan na akong di magandang daan. At meron din ako nadaan ng graba. Parang mahaba-haba tong grabang to ah. Tinuro na naman ng grabe. Nakarating na rin ako sa pang-apat na tatakan. At talagang namangha ako sa mga gantong man-made na talaga namang kakaiba. Dito na rin. Dali. Ang kasunod ay 38 km naman. Sumipa na naman ako ulit. May nakita na naman akong shortcut. Kulang-kulang 10 kilometro naman ang mababawas. Kaya pinatos ko na. Gaya nung kanina, duman ako sa highway. Mas mabilis kasi sa highway at mas malapit. At dito na nga rin ako sa pang-apat na tatak. At sumipa na rin agad ako. Ito na rin yung pang-5 kong tatak. Largan na rin ulit ako. At sa tingin ko, isa na lang ang kaya kong tatakan sa araw na to. Pagdating ko dito, ay nakasabay naman ako nagtatatak na mag-anak. Ang babae lang ay naka-e-bike, kaya doon lahat nakakarga ang kanilang gamit. Araw ng alas 7, medyo nakakaramdam talaga na ako ng pagod. Kaya ang ginawa ko, kaya tinignan ko kung saan yung pinakamalapit na pwede ko nang tulugan. 12 km, makakarating na rin ako sa Gumi. Kaya doon muna ako maghanap ng kwarto na matutulugan. Ganda na rin yung nangyari. Expected ko sa Digo lang ako makakaabot. Pero nakalagpas pala ako ng Digo. Kakain na rin ako at matulog para tuloy naman bukas para sa aking part 2.